Kayo nag-meet ni Zainab? Yun na. February 2023. Paano kayo nag-meet? Sa common friend. Pinakilala Ayun, sa kami. mga common Ayan. Pero kasi, yung time na pinagkakilala kami, pabalik din kasi siya ng Japan. So, February 25 kami nagkakilala. Pabalik siya ng Japan ng March 2. So, ganun lang kabilis. 1 week lang. Para isang linggong pag-ibig. Yeah, nag-papil levels na pala tayo Pero dito. hindi naman kasi siya Okay. yung Lunes to Linggo. Hindi naman ganon. Kumbaga 3 beses lang kami nagkita nun. Tapos yung mga pagkikita namin is yung talagang mga saglit lang. Kasi gusto niya talaga akong makausap, ganon. Gusto niya akong maka-hangout, makilala, ganon. Hindi ko naman na-expect na parang okay lang yan, aalis din naman yan. Ako naman kasi matagal na rin ako single nun, a year mahigit na din. So, ayun, nag-try ako. Hindi ko lang sineseryoso nung una, Titin. Kasi, ay, paalis yan, basketball player yan. So, parang feeling ko, oh my God, baka madali na naman tayo ng mga loko-loko. Ilang years ka na nagba-basketball? 4 years old pa lang po, basketball na po ako. Yeah, athlete talaga So, siya. parang ikaw, ang pagbabasketball sa'yo, that's like your life. Opo. Okay, so, nung sinabi sa'yo, papakilala sa'yo si Zainab, kilala mo na siya noon, hindi pa? Hindi po talaga. Hindi mo naririnig kung sino Actually, yung Zainab. ang pagkasabi, papakilala ko to sa friend ko. So, Hindi pangalan ko. Oo. Tapos nung nagkakilala na kami, hi, hello, ganyan. Bumalik na ako sa side ko, sa team ko. Lumapit siya, hiningi niya yung number ko. Tapos nagpalitan kami ng Instagram. Yung Instagram na binigay ko sa kanya, hindi Zainab Harake. Nagbigay ako sa kanya ng dump account. Hindi ko pinakilala kung sino ako agad. So binigay ko sa kanya as ano lang ako. Kilala niya yung pangalan kung Zainab ako, pero hindi ko binigay yung official na kung sino ako dito sa atin. Bakit ka lumapit, hiningi mo yung number niya? I knew something in me na-infatuate ako. Maganda po naman talaga siya. Nabigali naman ako sa magandahan po. Attractive talaga siya, di ba? Unang Yes, kita mo, po. maganda talaga eh. And ako, di ko talaga na-expect na makikilala ko po siya. Kasi matagal na rin po ako single. Mas matagal siyang almost 3 single years. kaysa sa akin. Almost 3 years po talaga. Para sa single. isang basketball player, single, Oo. 3 years. Decision yon or parang napaso ka ba dun sa last relationship? Medyo malabo po yung last relationship. For me po, kinailangan ko i-fill yung cup ko ulit. Gusto niya buo siya. Opo. Tapos, nung pumasok siya sa buhay ko, sinasabi ko sa kanya, hindi ako okay. Kaya matagal bago naging kami. Lagi ko nga biro sa kanya, toxic era ko to. Ganyan ako. Honest ka naman doon. Honest po talaga siya doon. sobrang honest ko talaga sa Yung kanya. wall niya, grabe. Oo. Trust Eh, issues. daming beses ko siyang Grabe po. sinusubukan i-cut off bago pa yung official na kami. Sinabi niya yun sa'yo? Yeah. Sabi niya naman po talaga. Very honest naman po talaga siya nararamdaman niya. Pag betrayed ka, Vocal if po you're siya. betrayed in a relationship, may paranoia ang isang babae. Yes, araw-araw reminder na kukuha niya sa akin, ate. Ayun. Oo. Inner niya yun. Pinagtrabahuhan niya talaga. Kahit na alam niyang hindi ako kompleto, hindi ako buo, hindi pa ako okay on my own, hindi niya ako binitawan. Kumbaga, pinasok niya yung pinakamaliliit na karayong para lang makapasok sa buhay ko. So sabi ko, worth it din naman na pagbigyan yung taong wala namang ginawang kasalanan sa'yo. Parang napapatingin na ako sa sarili ko na parang ako na yung nagiging maling tao dahil sa mga taong gumawa sa akin ng mali. Ano nakita mo sa kanya nun? Kasi sinabi niya nasa toxic era siya eh. For me, pumasok ko sa relasyon namin na not asking for anything, pero going in with what I can give. Peace of mind, genuine support, career-wise, and tulong talaga na in all aspects. Kung whatever she needs me to be, kaya kong gawin. Kung hindi ko kayang gawin, susubukan kong gawin. Pinasyo ko po talaga siya, knowing na nasa toxic era ka lang ngayon. Gusto ko lang tumulong na bumalik. Yung trust mo talagang sa- ikaw, yung talagang ikaw, yung tunay na Zainab. Yun yung sinasabi niya lagi. May faith po ako kay God na, nasaktan lang to. Kaya defense mechanism niya lang talaga is yun yung toxic. Kaya niya Toxic magtaas ako. ng wall, mag-push away ng mga people na gusto lumapit. Naiintindihan ko po. Pero alam ko, yung tunay na Zainab, hindi po talaga mapagmahal, very genuine, very open, very loving po talaga. Buti nakita mo yun. Nakikita niyo yung mga team ko eh. Ganun ako sa mga Tsaka taong sa mga malalapit friends sa mo. akin, sa mga importante sa akin, sa Lalo mga po sa anak mga ko, bata, lalo sa sa mga mga bata. anak ko, pamilya ko. So yun yung nakita niya, parang sa akin lang ganito to, pero sa ibang tao, di naman siya ganyan. Makukuha ko rin yung ganyan. Kailan mo na-feel na nagbubukas na yung heart niya for you? To be honest, nung sa mga bata na-introduce na sa akin yung mga bata. Kasi malaking step po talaga. Pero matagal po yun. Ilang buwan? 5, 6 months. Kalahating taon. Nag-open up na po. talaga siya sa mga bata. Ano yung reaction mo nung nalaman mo may anak siya? Sobrang thankful po. Kasi bata pala po, gusto ko na magkaroon ng family. Hindi nabiyayaan ni Lord. Iba yung plans ni God, which is sovereign siya. Eto,
Instant niya talaga family. ng baby. Instant family po. Mahal ka talaga, no? Mamahalin niya, hindi lang ikaw yung Yes, kabuuan. actually, Package deal. Package deal. Grabe yung pagmamahal niya sa kids. Tsaka siya nagdidisiplina sa mga bata. Ako, pinapayagan mo siya sa ganong act. Kasi, ako kasi talaga, Ate Tin, as a breadwinner na parang naging mom and dad ako eh. So, wala ko ibang ginawa kundi magtrabaho, mag-isip ng next na gagawin ko, ano pang gagawin ko para mabuhay kaming lahat. Ayun lang yung paulit-ulit na meron ako. So, wala na akong time magalit sa mga bata. Parang yung galit ko sa mundo, hindi ko kayang ibigay sa kanila. Kahit na may mga nagagawa silang mali. Kaya napapaiyak pa ako ng anak ko. Kaysa ako ang nagpapaiyak sa mga anak ko. Kasi di ko kaya nang ibigay sa kanila yung burden na meron ako. So, ngayon na dumating si Ray, talagang may partner na ako na siya yung magdidisiplina, siya yung mag-e-explain, kakausapin niya. And tinuruan niya talaga ako in so many ways kung paano lang piliin yung tama. So, nung na-meet mo yung mga anak niya, anong naramdaman mo? Lalo ako nabuo. I feel na accepted. Kasi yun talaga yung longing ko even before. Kasi nga po, madalas nagka-travel ako. So, lone wolf yung dating po. Ngayon na meet ko yung mga kids, manalo, matalo, maganda laro, pangit laro, ang tingin pa rin nila sa Superman. Ganun ano? Eh di, as a mom, pag narinig mo, Grabe yung ano ko, wala akong nagawa. Alam mo yung parang, anong gagawin ko? Siyempre, single mom ka, tapos takot ka na baka itong pinasok mo na ng mga relasyon, maka-apekto na naman sa kanila. Especially with Lucas. Kasi si Lucas yung mas matured eh. Si Lucas yung mas nakakaintindi na. Yeah. And nakita ko yung Sobrang pain talino. na nangyari rin sa kanya before. Kasi nung talagang nasasaktan ako before, siya ang araw-araw nag-check sa akin. Tapos siya yung mag-o-open at binubulungan niya pa yung kapatid niya. Call Daddy Ray. Siyempre nanay kayo, tapos alam mo na wala silang ganun. Ang sakit sa puso. Tapos ako lumaki din akong wala akong tatay. So alam ko yung pakiramdam na sabik ka sa tatay. Yung gusto mo may tatay na nandiyan dyan na magsasabi sa'yo, lalambing sa'yo.